Hiniling ni Faria kay Hasumi Rijo na buksan ang pinto, sabi niya. At kinuha ang susi sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto ng may kaluskos. Pumasok sila sa pinto. Ang sabi ng lalaki ay umaasa siya sa kanila. Samantala, nagbago ang ekspresyon ng lalaki at lumilitaw doon ang taong umatake kay Hasumi Rijo at Faria. Ang tao ay nagpapanatili sa kanyang sarili na natatakpan ng mahabang gown tulad ng dati. Tinanong ng lalaki ang taong yun kung okay lang na ipadala sila sa loob. Sa loob ng gown, may isang babae. Sinabi ng batang babae na ito ay hindi isang problema sa lahat. Sinabi niya na silang dalawa ay walang kaugnayang tao pa rin. Sina Hasumi Rijo at Faria ay tumawid sa pinto at pumasok sa isang corridor. Ang mga dingding ng corridor ay natatakpan ng mga estatwa ng mga dragon. Maraming glob ng purple na apoy ang nagbibigay liwanag sa corridor. Sabi ni Faria, ito ang mythical ring Dujan. Sinabi niya na ang magic ay siksik dito. Pakiramdam niya ay durog na siya. Tinanong ni Faria si Hasumi Rijo kung ayos lang siya. Tumango siya oo ayos lang siya. Sinabi niya na walang mga kaaway upang walang makahadlang sa kanilang mga galaw. Umakyat sila sa itaas. Tinanong ni Hasumi Rijo si Faria kung bakit mahalagang makuha ang susi mula sa isa pang piitan para makapasok dito. Sabi niya, ganyan talaga ang mga bagay-bagay. Sinabi niya na hindi niya naisip ang mga dahilan sa likod nito. Dumating ang makalangit na boses. Sinasabi nito na tatanggalin nito ang kanilang mga pagdududa tungkol dito. Tumingin si Faria sa paligid at tinanong kung sino ang nandoon. Tinanong siya ni Hasumi Rijo kung naririnig niya rin yun. Sabi niya oo, naririnig niya. Tinanong siya muli ni Hasumi Rijo kung naririnig pa niya ito. Sabi niya hindi, narinig niya dati. Tinanong ni Hasumi Rijo ang banal na tinig kung ano ang kahulugan nito. Tinanong siya ni Faria kung ano ito. Tinatanong niya kung ano ang nangyayari. Lumilitaw ang refleksyon ng isang batang babae at sinabing sa wakas ay may hayag na niya ang kanyang tunay na anyo. Ang sabi niya, sa tingin niya ay dahil lang sa siksik na kapangyarihang magical dito kaya nahihirapan siyang magkatotoo. Isang bola ng mabahong liwanag ang lumitaw sa harap ni Hasumi Rijo at Faria. Tinatakpan nila ang kanilang mga mata. Isang figura ng isang batang babae ang lumilitaw sa liwanag, halos nasa gitna ng hangin. Sinabi niya na natutuwa siyang makilala sila. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit. Comandat siya at sinabing siya ang makalangit na boses. Sinabi niya na siya ang diyosa na si Nyx. Inilabas ni Faria ang kanyang espada at itinaas ito patungo sa makalangit na boses. Nabigla ang diyosa sa kanyang kilos. Tinanong siya ni Faria kung sino siya. Tinanong pa niya kung paano siya lumitaw ng wala saan mula sa manipis na hangin. Tinatanong niya kung isa ba siyang ghost type of monster or something like that. Napahawak si Goddess Nyx sa balikat ni Hasumi Rijo sa takot. Sabi niya nagkakamali sila, hindi siya halimaw. Hiniling niya kay Hasumi Rijo na magsabi ng isang bagay. Nagtago siya sa likod niya. Tinanong ni Faria si Hasumi Rijo kung kilala niya ito. Sinabi ni Hasumi Rijo na hindi pa niya nalaman kung sino siya. Muli siyang sinubukang salakayin ni Faria. Sabi niya alam niya na siya ay isang kaaway. Sinabi ni Hasumi Rijo na pagkatapos niyang pumasok sa mundong ito ay una niya itong narinig. Ipinaalala niya sa kanya kung kailan niya tinanggap siya bilang isang bayani mula sa ibang mundo. Sinabi niya kay Faria na una siyang nakausap nang pumasok siya sa mundong ito. Idinagdag niya na nagpakilala siya bilang isang makalangit na boses noon. Sinabi niya na nakipag-usap ito sa kanya sa kanyang sariling wika. May pinapaalala siya. Sinabi niya na itinuro niya sa kanya ang mga bagay tungkol sa mundong ito. Sabi niya noong una ay nagdududa siya sa kanyang katinoan, ngunit ngayon ay nakahinga siya ng maluwag na naririnig din siya ni Faria. Parehong nakatingin sa kanya sina Hasumi Rijo at Faria. Sinabi ni Nyx na hindi yun ang kaso sa katotohanan. Ngumiti siya at sinabing gusto niyang magpakilala muli. Siya daw si Goddess Nyx. Sinabi niya na isa siya sa libu-libong Diyos na umiiral sa mundong ito. Iniisip ni Faria kung may isang diyosa na nagpakita sa kanilang harapan sa katotohanan. Tinanong ni Hasumi Rijo si Faria kung si Nyx ay isang sikat na diyosa. Sinabi ni Faria na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang kanyang pangalan. Sinabi ni Hasumi Rijo na dapat siyang tumayo sa mababang lugar kasama ng mga Diyos. Idinagdag niya na dapat siya ay kabilang sa mga maliliit na Diyos. Sigaw ni Nyx at sinasabing naririnig niya lahat ng sinasabi nila tungkol sa kanya. May gustong itanong sa kanya si Faria. Ramdam ni Nyx ang kanyang pag-aalinlangan. Tinanong niya siya kung siya ang nagdala kay Hasumi Rijo sa mundong ito.
Tinanong niya ito kung ano ang layunin ng dinala niya sa mundong ito. Sinabi ni Nyx na dinala niya siya sa mundong ito upang masakop niya ang lahat ng Mythic Range dungeon na umiiral sa mundong ito. Bumaba siya, sinundan siya ni Nefaria at Hasumi Rijo. Sinabi sa kanila ni Nyx na isang Diyos ang nangangasiwa sa bawat piitan. Sinabi niya na ang piitan ng dragon ay pinangangasiwaan ng Diyos na si Fafnir. Sa mitolohiya, si Fafnir ay anak ng dwarf King Herdmer, na naging isang dakilang dragon at kalaunan ay pinatay ng bayaning si Sigurd. Sinabi niya na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang mga halimaw na tagasunod at ang kanilang mga subordinate ang nangangasiwa sa piitan at sa paligid nito. Sabi niya dahil may koneksyon ang maalamat na hanay ng dungeon at ang Radom Kingdom dungeon. Sinabi niya na yon ang dahilan kung bakit ang banal na susi ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng maalamat na rank dungeon. Nag-isip sandali si Hasumi Rijo tungkol sa lahat ng mga detalyeng ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Nyx kung ano ang gusto niyang makamit sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanya sa lahat ng piitan ng mundong ito. Saglit na nag-isip si Nyx. Tinitigan siya ni Hasumi Rijo. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan laban sa kanya. Tinanong siya ni Nyx kung bakit niya ginagawa yun gayong wala pa naman siyang sinasabing kakaiba. Bumagsak siya sa lupa. Samantala, inaatake sila ng isang dragon. Napatingin sila sa dragon. Ang dragon na humihinga ng apoy ay bumaba sa lupa. Hiniling ni Hasumi Rijo sa dragon na yumuko ang kanyang ulo. Hiniling ni Faria kay Hasumi Rijo na huminahon at maghintay ng ilang oras. Tumingin siya kay Nyx at sinabing madaling talunin ng isang diyosa ang isang halimaw na ganoon kadali. Ang sabi ni Hasumi Rijo ay may katuturan. Sinabi ni Nyx na hindi niya magagawa iyon. Sabi niya sa ngayon, medyo mababa ang kanyang materialization level para makipaglaban sa isang dragon. Sinabi ni Nyx na hindi siya maaaring magbuhat ng bato sa ngayon na may mababang antas ng kapangyarihan. Tumingin sa kanya sina Hasumi Rijo at Faria at may iniisip. Umupo si Nyx sa pwesto niya. Inilabas ni Hasumi Rijo ang kanyang kutsilyo at sinabing dapat siyang umiwas sa buong bagay. Sinabi ni Hasumi Rijo na magiging mahirap na makitungo sa dragon kung makakalipad din siya. Nakatitig ang dragon kay Hasumi Rijo. Sa kabilang banda, nakatayo si Hasumi Rijo sa isang pose, handang kumilos. Iniisip niya na ang paglipad sa dragon ay nangangailangan ng ilang run-up. Iniisip niya nang may determinasyon na matatalo niya ang dragon bago siya magkaroon ng pagkakataong lumipad. Gumagamit si Hasumi Rijo ng mahiwagang kapangyarihan at mabilis na nakarating sa likurang bahagi ng dragon. Iniiwasan niya ang dragon at inabot ang kanyang ulo. Naghahanda siyang hampasin ang ulo ng dragon. Ibinuka ng dragon ang kanyang bibig at umuungol nang hahampasin na siya nito sa kanyang ulo. Ang dibdib ng dragon ay lumiliwanag sa kapangyarihan ng apoy. Hiniling ni Hasumi Rijo kay Faria na iwasan ang dragon. Nagkakaroon ng pagkakataon ng dragon na lumipad at nagpakawala ng hininga na puno ng apoy. Tina-target ng dragon si Faria. Sinubukan ni Faria na hadlangan ang kanyang pag-atake, ngunit nawalan siya ng balanse. Tinawag ni Hasumi Rijo ang kanyang pangalan upang makita siyang nasa panganib. Sinubukan ni Hasumi Rijo na abutin siya para makita siyang bumagsak. Inilapit niya ang kamay nito sa kanya para iligtas siya. Ngunit nabigo si Faria na hawakan ang kanyang kamay at nahulog sa isang hukay. Desperadong tawag sa kanya ni Hasumi Rijo habang pinagmamasdan siyang mahulog sa hukay. Hiniling niya kay Faria na tipunin ang kanyang lakas at huminahon. Sabi niya sa ganitong paraan, mahuhulog siya sa lupa. Sinundan siya ng dragon sa malalim na hukay. Iniipon niya ang kanyang lakas at hinawakan ang kanyang espada. Inatake niya ang dragon sa tulong ng kanyang espada at naghagis ng apoy sa dragon. Pinapanatili niya ang kanyang balanse sa hangin at ligtas na nakarating sa lupa. Umiiyak si Faria at sinabing nagawa niya yun kahit papaano. Ngunit ginamit niya ang kanyang mahika para gawin yun. Sinabi niya na magiging masama ang maging isang halimaw. Ang ilang bagay na parang ahas ay gumagalaw sa dilim. Sinusubukan ni Faria na alamin ito. Lumipat ang eksena kay Hasumi Rijo na nalulungkot nang makitang nasa panganib ang buhay ni Faria. Pagkatapos ay iniisip niya na dapat ay maayos siya dahil maaari siyang gumamit ng mahika. Tawag ni Nyx kay Hasumi Rijo. Tinatanong niya kung nakikinig ba ito sa kanya. Samantala, muling lumitaw ang halimaw. Sinabi ni Hasumi Rijo kay Nyx na papatayin muna niya ang dragon at pagkatapos ay makikinig siya sa kanya. Ang dragon ay naglalabas ng mabigat na hininga na puno ng apoy. Sinubukan ni Nyx na iligtas ang sarili mula sa apoy.
Sinusubukan niyang ilihis ang atensyon ng dragon. Mabuti ang sinabi ni Hasumi Rijo at hiniling sa kanya na patuloy na ilihis ang atensyon ng dragon. Sinabi ni Nix kay Hasumi Rijo na malupit ang pakikitungo nito sa kanya. Sinabi niya na walang ibang paraan dahil hindi siya makakalaban ngayon. Hindi daw siya madaling mamamatay dahil isa siyang diyosa. Sumisigaw siya na maaaring siya ay isang diyosa, ngunit ang mga nakakatakot na bagay ay nakakatakot pa rin. Tumatakbo si Hasumi Rijo sa kabilang direksyon. Nagtatanong si Nix kung hindi siya pinapansin. Nakarating si Hasumi Rijo sa isang sulok ng lugar at pinagmamasdan ang mga galaw ng dragon. Naghihintay siya ng tamang oras para umatake. Pinagmamasdan niya ang dragon at sinabing mahina ang harapan ng halimaw lalo na ang kanilang lalamunan. Pagkatapos ay itinuon niya ang pansin sa lalamunan ng dragon at iniisip na nasa lalamunan ng dragon ang bahaging nagbibigay daan sa kanya upang makapaglabas ng apoy. Iniisip niya kung aatakihin niya ang lalamunan ng dragon, pagkatapos ay magagawa niyang talunin ang halimaw. Bilang karagdagan, kung aatakihin niya ang dragon mula sa lugar na kanyang kinatatayuan, niyang hininga ng kanyang diwata o ang kanyang buntot ay hindi makakatama sa kanya. Pagkatapos ay iniisip niyang ang paglipad at pagpapaikli ng distansya ay magiging isang kapaki-pakinabang na lansihin upang talunin ang dragon. Kapag plano niyang patayin ang dragon, inaatake siya ng dragon, at sinabi niyang huli na para gawin yon. Tumalon siya sa dragon. Ang dragon ay umuungal. Si Hasumi Rijo ay gumawa ng isang matapang na hakbang. Siya ay direktang nakikipag-ugnayan sa dragon at tinamaan ito sa kanyang lalamunan gamit ang kanyang kutsilyo. Dumudugo ang dragon. Pakiramdam ni Hasumi Rijo ay nailabas na ang naipong hangin. Samantala, nakita niyang bumagsak si Nix sa lupa. Mabilis niya itong nilapitan at niyakap. Hinawakan ni Nix ang shirt ni Hasumi Rijo para makakuha ng suporta. Umiiyak siya at sinabing mamamatay na sila. Pinakalma siya ni Hasumi Rijo. Inilagay ni Hasumi Rijo si Nix sa lupa. Sinabi niya na nakita niya na mayroong isang kapansin-pansin sa hukay. Hinihiling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung may iba pa siyang nalalaman. Tinitingnan niya ang window ng kanyang status at sinabing tumaas ang kanyang level. Sinabi niya na tumaas ang kanyang antas pagkatapos patayin ang wyvern. Tinanong niya si Nix kung ang makita ang ganoong uri ng bagay ay isang karaniwang gawain. Hindi pinansin ni Nix ang tanong niya at sinabing oh wow, tumaas ang level at magical powers niya. Reklamo ni Hasumi Rijo na sobrang ingay niya. Hindi naman daw kailangan ng pagpalakpak na parang mga bata. Sinabi ni Nix na isang bagay na nakasanayan na gawin yun. Sabi ni Hasumi Rijo kung mag-iingay siya, darating ang mga halimaw doon. Nilagay ni Nix ang kanyang kamay sa kanyang bibig at sinabing mananatili siyang tahimik. Parehong tumalon sa hukay sina Hasumi Rijo at Niz. Gumagamit sila ng mahika upang ligtas na mapunta sa lupa. Sinabi niya na inaasahan na ang mga Diyos ay may matalinong paghatol. Sinabi niya na kamangha-mangha na natalo niya ang isang wyvern nang hindi gumagamit ng mahiwagang kapangyarihan. Marunong daw siyang gumamit ng magic, pero sabi niya wala siyang ibang pagpipilian. Sinabi ni Nix na hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Sinabi ni Hasumi Rijo na tila hindi niya alam ang katotohanan yun sa daan patungo sa kabisera ng hari. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Feria ang tungkol sa apat na mahiwagang elemento. Apoy, hangin, tubig at lupa. Sinabi niya sa kanya na ang mga may mahiwagang kapangyarihan ng apoy ay subukang ilabas ang kapangyarihan ng apoy. Sinabi niya na yun ang dahilan kung bakit nauuna ang kapangyarihan ng apoy. Sinabi niya na tama siya na karamihan sa mga tao ay gumagamit ng kapangyarihan ng apoy. Sinabi niya na ito ay isang bagay na mabubuo lamang na may kagustuhang gawin ito. Kaya, ito ang pinakaangkop na bagay na likhain ng mahika. Kaya naman karaniwang ginagamit ito ng mga tao. Naalala ni Hasumi Rijo ang mga salita ni Feria na ang kapangyarihan ng apoy ay lumilikha ng pinakamatandang mahika sa mundo. Sinabi niya kay Nix na maraming beses na niya itong nagamit matapos itong sabihin sa kanya ni Feria. Sinabi niya sa kanya na hindi pa siya nagtagumpay sa paggawa nito. Sinabi niya na mayroon siyang maraming mahiwagang kapangyarihan sa kanya, ngunit magagamit niya ang mga ito. Sinasabi niya na mayroon siyang ganitong uri ng koneksyon. Ang sabi ni Nix dito ay isang pagkakamali. Tinanong siya ni Hasumi Rijo kung anong uri ng pagkakamali. Sinabi niya na ito ay isang maling ideya na mayroon ng mga tao. Sinabi ni Nix kay Hasumi Rijo na ang kapangyarihan ng apoy ay hindi mahalaga sa simula. Sinabi ni Nix na ito ay dahil ang elemento o mga elementong bihasa sa paggamit ay nag-iiba-iba sa bawat tao. Ang sabi ni Hasumi Rijo kung yun na ba yun?
Tapos iniisip niya kung ganoon, sa tingin niya ay marunong siyang gumamit ng magic. Lumipat ang eksena kay Feria. Nakikipag-away siya sa mga malaahas na nilalang sa kailaliman ng piitan. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa espada at pinutol ang ilan sa mga nilalang na parang ahas. Sinusubukan ng mga nilalang na duminahin siya. Ang isa ay dumaikit sa kanyang binti. Sinubukan niyang putulin ang nilalang gamit ang kanyang espada, ngunit bago niya magawa yon, hinawakan ng malaahas na nilalang ang kanyang kamay. Upang palayain ang sarili mula sa pagkakahawak ng mga bagay na yon, sumisigaw siya para humingi ng tulong. Sinubukan siyang lamunin ng halimaw. Tumawag siya kay Hasumi Rijo para humingi ng tulong. Si Feria ay patuloy na nakikipaglaban sa halimaw. Sinabi niya na hindi siya maaaring mamatay sa isang lugar na tulad nito. Sinabi niya na tiyak na darating si Hasumi Rijo upang tulungan siya. Sabi niya kailangan niyang mabuhay. Hiniling niya sa halimaw na palayain siya mula sa pagkakahawak nito. Kinulong siya ng halimaw sa kanyang malaahas na bahagi. Inilapit siya ng halimaw sa kanyang bibig. Samantala, lumitaw si Hasumi Rijo doon at pinutol ang parang ahas na mga paa ng halimaw. Pinalaya niya si Feria sa pagkakahawak ng halimaw. Nang maputol niya ang malaahas na paa ng halimaw, nahulog si Feria mula sa taas. Agad niya itong nilapitan at hinawakan sa braso. Napapikit si Feria dahil sa takot na mahulog. Pagkatapos ay naramdaman niyang may humawak sa kanyang mga braso. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Hasumi Rijo. Ngumiti siya at sinabing maganda ang kanyang ginawa. Umabot sila sa lupa at tumingin sa halimaw. Tinanong ni Feria si Hasumi Rijo kung ano ang nangyari kay Nix. Sinabi niya sa kanya na iniwan niya siya dahil medyo mabagal siya. Sabi niya more or less Diyosa daw siya. Kaya niyang iligtas ang sarili niya. Ang sabi niya sa ngayon, dapat nilang ituon ang kanilang atensyon sa halimaw dahil ito ay nasa harap nila upang harapin. Sinasabi niya na lumalabas na maaari lamang silang magpatuloy kung talunin nila ang halimaw. So ibig sabihin wala na silang ibang option kundi talunin ang halimaw para ituloy ang kanilang paglalakbay. Iniisip niya kung paano nila matatalo ang halimaw. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa halimaw para talunin siya. Tinanong siya ni Feria kung paano nila matatalo ang halimaw. Sabi niya ipaubaya na lang sa kanya. Aalamin niya ito. Tumatakbo siya patungo sa halimaw. Ginagamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang palakihin ang kanyang bilis at maabot ang halimaw nang wala sa oras. Tila takot na takot si Feria na makitang nag-iisa siyang humarap sa halimaw. Tinatawag niya ang kanyang pangalan. Pilit niyang hinarap ang malaahas na paa ng halimaw. Inilabas ng Minster ang kanyang malaahas na mga istruktura upang mahawakan siya. Tapos tumayo siya. Napansin ni Feria na hinahayaan niya ang halimaw na seluhin siya ng kanyang mga galamay. Naisip na ni Hasumi Rijo ang planong talunin ang halimaw sa ngayon. Kumuha siya ng barya at dinurog yun sa kanyang kamay. Ibinabato niya ang mga piraso. Sa pagkakataong ito ay nagpatawag siya ng mga bomba. Tumalon siya patungo sa bibig ng halimaw. Inihagis niya ang mga bomba sa kanyang bibig at sinabihan ng halimaw na kainin ang mga ito kung siya ay gutom na gutom. Napakaraming bomba ang nilamon ng halimaw. Ang mga bomba ay umaabot sa tiyan ng halimaw kapag nilamon niya ito. Pagkatapos ay isang pagsabog ang nangyayari. Malalaking ulap ng apoy at usok ang makikita sa lugar. Tinakpan ni Feria ang kanyang mga mata upang maiwasan ang kislap ng pagsabog. Samantala, umabot din doon si Nix. Tinakpan din niya ng mga braso ang mata niya. Napansin ni Feria ang presensya niya. Sinabi ni Nix na napakalupit ni Hasumi Rijo kaya iniwan niya ito. Nakita ni Nix ang halimaw at sinabing kakainin siya ng halimaw. Sinabi ni Hasumi Rijo na huwag gumawa ng kaguluhan dahil patay na ang halimaw. Hindi niya pinapansin ang drama ni Nix. Naglalakad si Feria patungo kay Hasumi Rijo. Nagsisisi daw siya. Nakakaramdam siya ng lungkot. Tinanong siya ni Hasumi Rijo kung bakit siya humihingi ng paumanhin. Siya ay tumugon na siya ay nagsisisi dahil ito ay dahil sa kanya sila ay nakatagpo ng napakaraming hindi kinakailangang problema na dapat harapin. Sinabi niya na bilang karagdagan, ginamit niya ang kanyang mahalagang sandata na nagpapatawag ng mga barya habang nakikipag-usap sa halimaw. Tumingin siya sa kanya at sinabing hindi na kailangang mag-sorry tungkol doon. Sinabi niya na hindi niya yun pagkakamali. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang sandata na nagpapatawag ng mga barya ay dumami dahil napakarami sa kanila ang nakahandusay sa lupa ngayon. Tumingin siya sa pintuan sa harap niya at sinabing, ang tamang pinto para makarating sa piitan ay naroon. Samantala, inaatake sila ng ilang malalaking paniki.
Parehong inilabas ni Feria at Hasumi Rijo ang kanilang mga armas upang harapin sila. Inilabas ni Feria ang kanyang espada at ginamit ang kanyang mahika sa apoy upang harapin sila. Kasabay nito, ginagamit ni Hasumi Rijo ang kanyang matalas na kutsilyo para harapin sila. Gayunpaman, nananatiling pasibo si Nyx dahil hindi siya nakikipaglaban sa alinman sa kanila. Pinutol ni Hasumi Rijo ang lalamunan ng isa sa kanila at tumayo sa bangkay nito. Natuwa si Nyx nang makita niyang pinapatay niya ang paniki. Samantala, lumitaw ang isa pang halimaw doon. Pinutol ni Feria ang lalamunan ng halimaw na yun gamit ang kanyang espada at mahika ng apoy. Hasumi Rijo gaya ng inaasahan nila, maraming halimaw na haharapin. Sinabi niya na marami sila dahil sa pagkakataong ito ay sinusubukan nilang sakupin ang mythical rang dungeon. Nalungkot si Feria at tinanong siya kung pabigat ba ito sa kanya. Sinabi ni Hasumi Rijo na hindi siya isang pabigat. Tumawa si Nyx at sinabi kung pipilitin niya, ano ang gagawin nito. Pareho silang nakatingin sa kanya. Sinabi ni Nyx na mas mahusay siya kaysa sa kanya, kaya dapat niyang ipagpasalamat ang presensya niya doon. Ang sabi ni Hasumi Rijo sa halip ay dapat itong maging kabaligtaran dito. Nagalit si Nyx at tinanong kung ano ang sinabi niya. Sinabi ni Hasumi Rijo na sa labanan, walang kabuluhan ang pagkakaroon ng isang taong hindi kayang lumaban. Kinausap niya si Feria at sinabing dapat gawin ng isang tao ang pinakamahusay sa pagkakaroon ng isa kasama ang mga kasama laban sa mga kaaway. Ayan yun, sinabi ni Feria na naiintindihan niya ang kanyang punto. Nakakaramdam pa rin siya ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Pinaalalahanan siya ni Hasumi Rijo na nang mahuli siya ng mga duwende, patuloy niyang hinarap ang sitwasyon upang mailigtas ang mga bata. Ipinaalala niya sa kanya kung paano siya hindi sumuko sa oras na yun. Tinatanong niya kung ano ang kinalaman ng insidenteng yun sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Hasumi Rijo na ang pinakamagandang bagay sa larangan ng digmaan ay ang hindi sumuko. Idinagdag niya ang pinakamahalagang bagay sa larangan ng digmaan ay hindi sumuko at upang mabuhay. Nakaramdam ng motibasyon si Feria na marinig ang mga salita ni Hasumi Rijo. Tumingin si Nyx sa kanyang harapan at sinabing tila isang malawak na espasyo ang kanilang narating. Naglalakad sila patungo sa isang gilid. Malalim ang tingin ni Nyx at malungkot at takot na takot ang mukha. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, tinanong siya ni Hasumi Rijo kung ano ang problema. Umabot din sa gilid sina Hasumi Rijo at Feria. Bumaba ang tingin ni Feria at itinapat ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig na para bang may nakita siyang kahindik-hindik. Pagkatapos ay tumingin sa ibaba si Hasumi Rijo at bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Napakaraming bangkay ng mga sundalo ng hukbo ng kabisera. Ang kanilang mga katawan ay makikita sa matulis na gilid ng mga bato. Dahil sa sitwasyong yun, tumayo silang tatlo at nag-isip sandali. Sabi ng isa sa kanila, dapat sila ang mga tropa na nauna sa kanila na papasok sa piitan. Sinabi ni Nyx na ito ay isang malupit na gawa. Hiniling ni Feria kay Hasumi Rijo na bumalik. Sinabi niya na ito ay lubhang mapanganib. Sabi ni Hasumi Rijo, oo delikado. Tumayo siya at may iniisip. Tinatanong siya ni Feria kung meron. Sinabi niya na wala silang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Nalungkot si Feria nang marinig ang kanyang mga sinabi at muling tumingin ng malalim. Nagsisimula silang maglakad sa mga gilid. Habang nagsisimula silang maglakad, tinanong ni Nyx kung ayos lang bang pumunta. Sabi niya, ayaw niyang mabaigo ng ganito. Sinabi ni Hasumi Rijo na iba ito para sa butas mula sa ibaba. Sinabi niya na nahulog sila mula sa isang malaking taas. Sabi niya, ayos lang daw sila basta hindi dinadala sa langit. Sabi ni Nyx, oo ang galing. Sabi niya pagkatapos ay makatitiyak siya. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng isa pang halimaw na lumilipad sa kalangitan. Sinama ng halimaw si Nyx. Tinanong ni Feria si Hasumi Rijo kung si Nyx ay isang diyosa sa katotohanan dahil hindi siya mukhang diyosa. Hiniling ni Feria kay Hasumi Rijo na sundan si Nyx para iligtas siya. Iniisip ni Hasumi Rijo kung saan nanggaling ang halimaw na yon. Sa tingin niya ay walang bakas ng presensya nito. Tumingin siya sa halimaw na kumukuha kay Nyx. Sinabi niya na patungo siya sa ibang lugar kaysa sa dati. Tama si Feria. Pareho silang tumakbo para maabot ang halimaw. Sinabi niya na ang nagbabala na kapangyarihang mahiwaga ay bumababa mula sa isang napakalaking katawan. Sinabi niya sa kanya na siya ang master ng piitan. Sinabi niya na siya ay si Fafnir, ang Diyos ng mga dragon. Habang tumatakbo, tinawagan ni Hasumi Rijo si Feria at sinabi sa kanya ni Nyx na hindi kailangang magsimula sa mahika ng apoy.
Idinagdag niya na sinabi niya sa kanya na ang mga elemento ay nag-iiba sa bawat tao. Sinabi niya na kapag narinig niya yun, sumagi sa isip niya. Siya ay nagtatanong kung ito ay magiging posible para sa tubig magic na maging ang magic ikaw ay pinakabihasa sa. Mukhang natarante si Feria. Ang sabi niya ay hula niya lamang ito batay sa mga galaw ng kanyang espada. Sinabi niya na ang kanyang mga paggalaw ng espada ay mukhang umaagos na tubig kaysa sa marahas na apoy. Tinanong siya ni Feria kung bakit ganoon ang sinasabi niya ngayon. Tumingin ito sa kanya at sinusubukang malaman ang layunin ng sinabi niya yon. Sinabi ni Hasumi Rijo na sinabi niya ito noon, hindi ba? Idinagdag niya na sa larangan ng digmaan, kailangan nilang makuha ang pinakamahusay sa mga kondisyon. Sinabi niya na hindi nila alam kung ano ang nasa unahan nila, ngunit dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang magagawa. Tumingin si Feria sa kanya at sinusubukang intindihin ang kanyang punto. Sinabi niya na tama niyang sabihin ito. Umabot sila sa ilalim ng mga kuko ng dragon. Lumilipad ang dragon through closure at pumasok sa ibang lugar. Pumasok sila sa parehong lugar habang hinahabol siya. Nakarating ang dragon sa isang pinto. Ibinaba ng dragon si Nick sa lupa. Tawag ni Feria sa kanya. Sabi ni Hasumi Rijo na tila walang malay si Nix ngayon. Ibinuka ng dragon ang bibig at naglalabas ng malaking bola ng apoy. Sinabi ni Hasumi Rijo na may darating na pag-atake. Sinabihan niya si Feria na iwasan ito. Tumakbo si Feria at napigilan ang pag-atake. Sabi niya gagawa siya ng pagkakataon para sa kanila. Aatake daw siya sa ngayon. Naiintindihan ni Hasumi Rijo ang kanyang punto at sinabing okay ito. Inilabas ni Feria ang kanyang espada at tumama sa bola ng apoy. Ang bola ng apoy ay gumagalaw pabalik sa halimaw. Sinabi ni Hasumi Rijo na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho habang ang atensyon ng halimaw ay inilihis. Sinabi ni Hasumi Rijo na nakuha niya ang kanyang pagkakataon. Tumatakbo siya patungo sa halimaw. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at tinamaan ang dragon sa tamang lugar. Bumagsak ang dragon sa lupa. Masayang sabi ni Feria na nagawa niya ito. Gayunpaman, nararamdaman ni Hasumi Rijo na may kakaiba. Sinabi niya na mas kaunti ang natanggap niyang tugon bilang kapalit. Sinabi niya na ang kanyang kapangyarihan sa magic manipulation ay dapat na tumaas, ngunit gayunpaman, may kakaiba. Iniisip niya kung mas mahina ba ang halimaw kaysa sa dragon na nakausap niya noon. Sinabi niya na hindi ito posible. Hiniling ni Hasumi Rijo na tumalikod si Feria. Samantala, nagising din si Nix. Hinihiling niya sa kanya na bumalik. Napansin niya ang mga bitak sa sahig. May lumalabas sa sahig. Tinamaan yun ni Nix at ipinakita sa hangin. Tinakpa ni Feria ang kanyang mga mata. Tinitingnan ni Hasumi Rijo ang bagay upang maunawaan ang sitwasyon. Tapos tumingin siya sa dragon. Napansin niya ang paggalaw sa katawan ng dragon. Ang dragon ay tumayo at ang kanyang katawan ay kumikinang sa mga linya ng apoy sa mga kurba. Nakatingin sa kanila ang dragon. Aniya, mukhang mas kawili-wiling pakitunguhan ang mga ito kaysa sa mga basurang nahawakan niya noon. Tiyak na kausap niya ang tropa. Nakaramdam ng takot sina Feria at Nix nang makita siya. Ang Diyos ng Dragon ay nakatayo sa harap nila bilang tanda ng panganib. Ang notification sa window ng status ay nagpapakita na ang dragon na Good Faffer ay lumitaw. Umungol ang dragon. Sinabi ni Feria kay Hasumi Rijo na siya si Fafnir, ang hayop na tagapag-alaga ng piitan. Sinabi niya na walang saysay na makipag-away sa kanya. Sinabi niya na walang pagkakataon na matatalo nila siya. Tinitingnan ni Hasumi Rijo ang dragon na may maalalahang ekspresyon. Sinabi ng Dragon Beast na si Fafnir na nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Sabi niya may traidor daw sila dito. Napatingin si Nix kay Fafnir. Tinanong siya ni Hasumi Rijo kung ano ang sinasabi niya. Tumawa si Fafnir. Sinabi ni Fafnir kay Nix kung gaano katanga ito na sinalungat niya sila, ang 10 Diyos na haligi. Idinagdag niya na kailangan niyang umasa sa mga tao sa dulo. Tila hindi maintindihan ni Hasumi Rijo ang kanyang sinasabi. Tinanong niya si Nix kung maaari ba siyang bumalik sa kanyang orihinal na mundo. Sumagot si Nix na maaari siyang bumalik sa kanyang orihinal na mundo, ngunit para magawa yon, kailangan niyang talunin ang 10 piitan ng mythical rank na umiiral sa mundong yon. Sinabi ni Hasumi Rijo na nakuha niya ang kanyang punto. Tinanong ni Faria kung ano ito. Sinabi niya na hindi niya alam ang mga detalye. Idinagdag niya na ang mga Diyos ay hindi isang manulitikong paksayon. Sinabi ni Fafnir na naroroon din ang isang matalinong tao. Tumawa si Fafnir at sinabing medyo makapangyarihan siya. Hiniling ng Fafnir kay Hasumi Rijo na maging lingkod niya sa halip na makipaglaban sa kanya.
Samantala, maraming maliliit na dragon ang lumilitaw sa paligid ng Fafnir. Sabi niya kung siya ay magiging lingkod niya, ibibigay niya ang bawat hiling niya. Sinabi ni Hasumi Rijo na may gusto siyang itanong sa kanya. Tinanong ni Fafnir kung ano ang bagay na yun. Tinatanong niya kung magiging lingkod niya, makakabalik pa kaya siya sa kanyang orihinal na mundo. Sabi ni Fafnir ibang mundo. Naiinis siya nang malaman niyang galing siya sa ibang mundo. Tinawag niya si Nyx na isang scum at sinabing nagpatawag siya ng isang tao mula sa ibang mundo para talunin sila. Iniisip ni Hasumi Rijo na lumilitaw na mayroong dalawang kapangyarihan sa mga Diyos. Naiintindihan niya na ang panig ni Fafnir ay ang 10 Pillars Gods. Iyon ay nagsasabi na ipinapalagay sa naghaharing grupo. Sinabi niya na ang side ni Nyx ang traidor. Sinabi niya na ito ay pareho sa bawat mundo. Sinabi ni Fafnir na ang pagbabalik sa kanyang orihinal na mundo ay isang mahirap na gawain. Sinabi niya na hindi posible ang pagtupad sa gayong engranding hiling. Sinabi niya na maaari siyang bumalik sa kanyang orihinal na mundo sa pamamagitan ng pagwawagi sa lahat ng 10 piitan at pagnanakaw sa kayamanan ng 10 Pillars Gods. Sinabi niya na ang pagtupad sa mga kinakailangan ay kailangan upang makabalik sa kanyang orihinal na mundo. Sinabi niya na imposible para sa isang tao na magampanan ang gawaing yun. Tumayo si Hasumi Rijo para marinig ang kanyang mga salita. Sinabi ni Fafnir na hindi mahalaga na bumalik sa kanyang orihinal na mundo kung makukuha niya ang lahat ng kanyang ninanais, kabilang ang kayamanan. Sabi niya, makakamit pa niya ang katanyagan doon. Sinabihan ni Nyx si Hasumi Rijo na huwag isipin ang mga bagay na ito. Sinabi ni Hasumi na totoo na ang pagsakop sa 10 piitan ay isang mahirap na gawain na dapat gampanan. Sinabi niya na may mga pagkakataon na naisip niyang sumali sa partido ng 10 Pillars of Gods para maging mas kapaki-pakinabang. Sinabi niya na kahit na gayon, hindi ito ang tamang estado ng pagkatao. Sinabi ni Hasumi Rijo na naaawa siya. Iyak ng iyak si Nyx. Siya ay tila nabasag. Tumingin si Fafnir kay Hasumi Rijo para marinig ang sagot niya. Sinabi ni Hasumi Rijo na tinatanggihan niya ang kanyang panukala. Sinabi ni Fafnir na ibig sabihin ay gusto niyang kalabanin ng 10 Diyos. Sabi ni Hasumi Rijo na oo. Idinagdag niya na nakita niya ito ng maraming beses. Sinabi niya na ang mga tao ay madalas na natutukso sa mga ganitong alok at nagtataksil sa kanilang mga kasama. Sinasabi niya na ang uri ng mga tao ay kadalasang nagsisisi sa bandang huli. Sinabi niya na wala siyang intensyon na ipagkanulo ang kanyang kasama. Parehong maluwag ang pakiramdam ni Feria at Nyx nang marinig ang kanyang mga salita. Sabi niya, hindi niya gagawin ang ganoong uri ng pagkilos kahit na siya ay nasa mundong ito o sa kanyang orihinal na mundo. Sabi ni Fafnir oo nga pala. Sinabi niya dito na nakikita niya siya bilang isang promising fellow. Sinabi niya na alam niya na ang mga tao ay mga hanggal na nilalang. Sabi niya tapos mamatay ka dito. Inaatake niya ito ng apoy para patayin siya. Tumalon si Hasumi Rijo at naiwasan ang kanyang pag-atake. Lumilikha ng malaking butas sa sahig ang pag-atake ni Fafnir. Ang mga piraso ng bato ay lumilipad sa hangin. Nakaramdam ng pag-aalala si Feria sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Naiintindihan ni Hasumi Rijo na ikinabit ni Fafnir ang mga elemento ng apoy at lupa sa pag-atake. Inatake siya ni Fafnir ng mabibigat na apoy, sunod-sunod. Patuloy na iniiwasan ni Hasumi Rijo ang kanyang mga pag-atake at nagawa niyang iligtas ang kanyang sarili. Inilabas ni Feria ang kanyang mga espada at sinubukang salakayin si Fafnir. Target siya ni Fafnir sa pagkakataong ito na makita ito. Si Feria ay mukhang takot na may luha sa kanyang mga mata. Pinuno ng mabibigat na pag-atake ni Fafnir ang kapaligiran ng mga ulap ng apoy at usok. Bilang karagdagan, ang kanyang mga pag-atake ay lumikha ng malalaking butas sa sahig. Tinukso ni Fafnir si Hasumi Rijo na makita siyang umiiwas lamang sa kanyang mga pag-atake. Sinabi niya na ito ay medyo nakakadismaya. Ang kanyang husay ay katumbas lamang nito. Siya ay umungol at sinabi na dapat niyang tapusin. Tumingin siya kina Nyx at Feria at sinabing dapat niyang tapusin ang natitirang maliit na babae at ang taksil ngayon. Sinalakay ni Fafnir sina Feria at Nyx. Sinubukan siyang atakihin muli ni Feria, ngunit hinawakan ni Nyx ang kanyang kamay at lumipad patungo sa langit. Tinanong siya ni Feria kung ano ang kanyang ginagawa. Ang sabi ni Nyx ay tumatakas sila sa lugar na ito. Tinanong ni Nyx si Feria kung maaari siyang manalo laban kay Fafnir. Parang walang sagot si Feria. Sinabi ni Nyx na dapat silang umalis sa lugar na yun kung ganoon.
Sinabi ni Nyx na hindi niya dapat isangkat ang mga tao sa labanan sa pagitan ng mga Diyos. Sinabi niya na dapat silang mabuhay ngayon sa sitwasyong ito. Inabot sila ni Fafnir at sinabing parang pinahihintulutan silang makatakas. Si Fafnir ay naglabas ng isa pang mabigat na bola ng apoy patungo sa kanila. Tinamaan sila ng bola ng apoy. Parehong nahulog sa lupa sina Feria at Nyx. Sinabi ni Fafnir kung gaano kaliit at mahirap ang layunin ng tao. Iniisip ni Feria na napakadali ni Hasumirijo na pumatay ng mga dragon, ngunit nasaan na siya ngayon? Hiniling ni Fafnir na sumuko sila at sinabing wala sa kanila ang anumang pagkakataong makatakas. Tumayo si Faria at sinabing sa pagkakataong yon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang talunin siya. Ibinuka ni Fafnir ang kanyang malaking bibig at tumawa. Pinagtatawanan niya ang sinabi ni Feria. Tinatanong niya kung nabaliw na ba siya sa takot. Tinanong ni Fafnir si Feria kung paano niya ito matatalo gamit ang kanyang kakarampot na mahiwagang kapangyarihan. Nakahiga pa rin si Nyx sa lupa. Sinabi niya kay Feria na tama ang sinasabi ni Fafnir na hindi nila siya matatalo. Idinagdag niya kahit si Hasumirijo ay nabigo na gawin ito. Itinaas niya ang kanyang espada patungo kay Fafnir at sinabing kahit ganoon, hindi siya susuko. Sabi ni Fafnir pagkatapos ay ipagpatuloy at mapagtanto ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Sinabi niya na mamamatay siya ng walang pag-asa na kamatayan. Hinawakan ni Freya ang kamay ni Nyx. Hiniling niya kay Nyx na paliparin siya palapit kay Fafnir. Sinabi niya na iwan ang mga direksyon sa kanya. Kinuha ni Nyx si Feria mula sa likod at lumipad. Dinadala niya siya sa taas. Muli silang inaatake ni Fafnir para makita yon. Sabi ni Nyx, babagsak na naman sila. Hiniling ni Feria kay Nyx na iwasan si Fafnir. Hinihiling niya sa kanya na pumunta sa kaliwa, pagkatapos ay pumunta sa kanan. Pagkatapos ay hinihiling niya sa kanya na umakyat. Lumipad sila sa iba't ibang direksyon at umiiwas sa mga pag-atake ni Fafnir. Bilang karagdagan dito, nagawa nilang iwasan siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila malapit sa ulo ni Fafnir. Naiirita si Fafnir. Pagkatapos ay lumipad sila patungo sa pintuan na sarado noong oras na yon. Sabi ni Fafnir hinahabol nila ang sagradong kayamanan mula pa noong una. Sinasabi niya kung ano ang paraan ng pag-iisip ng tao. Muli siyang nagsimulang maghagis ng mga bowlang apoy kina Feria at Nyx. Bumagsak si Feria sa lupa at halos nawala ng malay. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa kanyang masunurin na mga dragon na patayin sila. Nakita ni Nyx ang dragon na papunta kay Feria. Tinawag niya siya at ipinaalam na ang mga dragon ay papunta sa kanya. Binuksan ni Feria ang kanyang mga mata at tumingin sa kanila. Sinusubukan niyang ipunin ang kanyang lakas at hinawakan ang kanyang espada. Sa tingin niya ito na ang katapusan. Pagkatapos ay tinanggihan niya ang pag-iisip na yun. Pinaalalahanan niya si Hasumirijo na dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang mabuhay sa larangan ng digmaan. Kinuha niya ang suporta ng kanyang espada at bumangon. Muli niyang ipinaalala kay Hasumirijo ang mga salita na maaaring bihasa siya sa magic ng tubig. Ibinigay niya ang kanyang mga salita sa pangalawang pag-iisip. Iniisip niya ang tungkol sa mahika ng tubig. Siya invokes ang kapangyarihan ng tubig magic. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na may ibang uri ng mahiwagang lakas. Ang mga salita ni Hasumirijo ay may praktikal na implikasyon para sa kanyang mahiwagang kasanayan. Naghahanda na siyang lumaban muli. Sa pagkakataong ito ay sinubukan niya ang kanyang kamay sa mahika ng tubig. Lumilikha siya ng mga alon ng tubig sa pamamagitan ng kanyang espada. Ang dragon ay nataman ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Mukha siyang umaasa at determinadong manalo laban sa mga dragon at mabuhay. Hinawakan ni Nyx si Feria at tinanong kung ayos lang siya. Sabi ni Fafnir, it is half bad. Idinagdag niya na tila naubos na niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Muli niyang ibinuka ang kanyang bibig at naghagis ng malaking bola ng apoy patungo sa kanila. Sinabi niya na ito na ang wakas. Sinabi ni Feria at Nyx na hindi pa ito ang katapusan, dahil hindi pa natatapos ang laban. Tumayo silang dalawa at ngumiti nang may makita. Samantala, lumilitaw si Hasumirijo sa eksena, lahat ay handang salakayin ang dragon. Tumalon siya ng mataas at naabot ang ulo ni Fafnir. Ang oro ng mahiwagang kapangyarihan ni Hasumirijo ay makikita sa kanyang paligid sa anyo ng pulang ilaw. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at tinutukan ang ulo ni Fafnir. Itinutok niya ang kutsilyo sa utak ni Fafnir. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang ulo at siya ay umungol. Tumalon pababa sa lupa si Hasumirijo.
Napaungol si Fafnir sa sakit at nag-aapoy na sparks ang lumalabas sa kanyang katawan. Parehong tumakbo sina Feria at Nyx patungo kay Hasumi Rijo. Sabi ni Feria, nakakapagtaka na bumalik siya nang hindi nasaktan. Idinagdag niya na siya ay gumanap ng isang kahanga-hangang trabaho sa pagkatalo kay Fafnir. Sinabi ni Hasumi Rijo na mahusay din ang kanyang ginawa sa pakikipaglaban kay Fafnir. Hindi naman daw, muli niyang ipinaalala ang mga salita nito na maaaring bihasa siya sa water elemental magic. Sinasabi niya ang lahat ng ito salamat sa kanyang paggabay. Tinanong ni Nyx si Hasumi Rijo kung paano siya nakaligtas. Sinabi niya na nataman siya ng isang ganap na pag-atake. Sinabi niya na bago siya matamaan ng buntot ni Fafnir, pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mahiwagang kapangyarihan. Parehong nagulat sina Feria at Nyx sa narinig. Ang sabi ni Nyx ay tila pinaghandaan na niya ang pag-atake. Nakangiting sabi ni Feria, hindi ito ang unang pagkakataon. Sinabi ni Nyx na dapat ay sinabi niya sa kanila ang tungkol doon. Pinag-uusapan nila ang isa't isa tungkol sa kung paano sila nakaligtas. Samantala, nagising si Fafnir at sinabi kung paano naglakas loob ang isang mababang lahi na saktan siya. Nagalit siya at sinabing ito ay isang bagay na hindi mapapatawad. Malakas siyang umungol, at isang napakalaking mahiwagang aura ang naglalakbay patungo sa kanilang tatlo. Sinisikap nilang takpan ang kanilang sarili upang harangan ang pag-atake. Tumakbo si Hasumi Rijo patungo kay Fafnir at sinabihan sina Feria at Nyx na tumabi. Ang sabi niya ay haharapin niya ito. Tumayo si Fafnir at sinabing ang mga ito ay napakatanga na maaari nilang talunin siya sa isang biglaang pag-atake. Sinabi niya na ang isa pang sorpresang pag-atake tulad ng nauna ay hindi na siya matatalo. Sinabi ni Hasumi Rijo na alam niya yon. Sabi niya kaya naman nag-aaway siya. Muli siyang inatake ni Fafnir at nagpaputok ng apoy patungo sa kanya. Naiwasan ni Hasumi Rijo ang mga pag-atake. Nakatuon si Hasumi Rijo sa mga mode ng pag-atake ni Fafnir. Iniisip niya na tila hindi siya makaka-atake sa kabilang direksyon. Sinabi niya na gumagamit lang siya ng isang pag-atake ng hininga sa dalawa sa kanila. Sinabi niya na ang banal na kayamanan ay napakahalaga. Sinabi niya bilang karagdagan na si Fafnir ay kapareho ng iba pang halimaw. Naalala niya ang mga nakaraang pakikipaglaban niya sa mga halimaw. Sa palagay niya ay gagana ang mga pisikal na pag-atake upang harapin siya. Iniisip niya ang tungkol sa paggamit ng mga pisikal na pag-atake para saktan siya. Nagalit si Fafnir sa kanyang patuloy na pakikibaka. Tumingin sa kanya si Hasumi Rijo. Hiniling sa kanya ni Fafnir na huminto sa kanyang pag-crawling sa paligid. Lumipat siya sa ibang direksyon at muling inatake si Hasumi Rijo. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa makintab na apoy habang siya ay umuungol sa galit at pagkabigo. Tumalon si Hasumi Rijo para gumalaw at maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Samantala, inilabas niya ang sandata na nagpapatawag ng mga barya. Naghahagis siya ng sandata na nagpapatawag ng mga barya sa hangin. Napansin ni Feria at Nyx ang galaw niya. Sinabi ni Nyx na nagbubuga siya ng sandata na nagpapatawag ng mga barya sa paligid nila para gumana ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sinabi ni Hasumi Rijo na nasanay na siyang manipulahin ang tinatawag na magical power na ito. Sinabi niya na natutunan na niyang gawin ang mga bagay na ito sa ngayon. Gumagamit siya ng mahika at dinudurog ang sandata na nagpapatawag ng mga barya. May lumabas na sandata doon. Sa pagkakataong ito ay nagpatawag siya ng 12.7 mm caliber anti-material rifle, si PGM Hecate Roman 2. Nagalit si Fafnir nang makita ito. Tinatawag niyang bastard si Hasumi Rijo. Sinabi niya kung paano siya, isang mababang lahi na tao, ay naglakas loob na lumaban sa isang Diyos. Mukhang mahirap para sa kanya na tanggapin ang mapanghamong ugali ng isang tao. Sinabi ni Hasumi Rijo na ikinalulungkot niya yon. Dagdag pa niya, kung saan siya nanggaling, patay na raw ang Diyos. Hawak niya ang rifle sa kanyang kamay, inilagay ang kanyang figura sa gatilyo, at tinutukan si Fafnir. Binaril niya si Fafnir sa pagitan mismo ng dalawang mata. Nataman ng putok si Fafnir at napaungol sa sakit. Lumalabas sa kanya ang apoy na parang paputok. Ang kanyang mga kurba ng katawan ay kumikinang sa apoy. Parehong gulat na gulat sina Feria at Nyx. Si Hasumi Rijo ay bumalik sa lupa. Bumagsak si Fafnir sa lupa. Ang ibang mga dragon ay umungol nang makita siyang bumagsak sa lupa. Sinabi ni Fafnir na pagsisisihan niya ang hindi pagsunod sa kanila. Sabi ni Hasumi Rijo, pagsisihan man niya o hindi, siya ang nagdesisyon na labanan ka. Napangiti siya nang makita ang kanyang tagumpay sa misyon. Parehong masaya sina Feria at Nyx.
Tumakbo sila patungo kay Hasumi Rijo. Lumilitaw ang isang espada doon. Hinawakan ito ni Nix at binigay kay Hasumi Rijo. Sinabi niya sa kanila na ito ay ang espada ng Diyos ng mga dragon at ang kayamanan ng Dragon Dungeon. Sinabi niya na ito ay ang Phantasm Sword ni Rizal. Maya-maya, lumitaw ang mga tropa sa paligid nila. Sinabi ni Hasumi Rijo na ang mga ito ay mga nakaligtas na tropa. Sinabi ng isa sa mga sundalo na nagtago sila para iligtas ang kanilang sarili. Sinabi ng kapitan na pinaplano nilang samantalahin ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng paggamit sa kanila bilang pang-aakit. Sinabi niya na ito ay magandang makita na pinatay niya ang Dragon God. Idinagdag niya na ang mga bagay ay naging maginhawa para sa kanila ngayon. Sinabi niya na pinahahalagahan niya ang kanilang mga pagsisikap at ang espiritu kung saan sila dumaan sa lahat ng problema. Nilinggan ni Hasumi Rijo kung sino ang naroon. Tinanggal ng isa sa mga tropa ang kanyang maskara at hiniling sa kanila na ibigay ang espada sa kanya. Binuksan niya ang kanyang kamay at hiniling kay Hasumi Rijo na ibigay sa kanya ang Phantasm Sword. Ang sabi ni Nix sobrang tanga niya. Nagalit ang sundalo sa kanyang komento at tinanong kung ano ang kanyang sinabi sa galit. Sinabi niya na siya ay isang hanggal na tao na isipin na maaari niyang talunin ng isang taong nakatalo sa Dragon God na si Fafnir. Napapikit ang kapitan sa galit. Tinanong siya ng isa sa mga sundalo kung ano ang gagawin nila ngayon. Sinabihan siya ng kapitan na huwag mambola dahil sa komento. Sinabi niya na dapat siyang pagod pagkatapos makipaglaban sa Dragon God. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga sundalo na sakupin si Hasumi Rijo. Sumasang-ayon ng mga sundalo sa utos ng kanilang kapitan. 3 sa kanila ay humanda muli sa laban. Narinig ni Hasumi Rijo na pumunta sila muli. Sinabi niya na siya ay labis na pagod, ngunit kailangan niyang lumaban. Napansin ni Hasumi Rijo ang mga galaw ng mga sundalo. Sinabi niya na ang mga galaw ng mga sundalo ay medyo tuwid. Hinampas ni Hasumi Rijo ang isang sundalo ng isang malakas na suntok at pinalipad siya sa hangin. Ang ibang mga sundalo ay nagagalit dito. Sabi nila how dare he hit their comrade. Nararamdaman ni Hasumi Rijo na ang koordinasyon ng koponan ay wala rin. Nag-pose si Hasumi Rijo ng isang heroic pose at sinuntok ang isa pang sundalo sa ulo. Bumagsak ang sundalo sa lupa. Sinubukan ng isang sundalo na salakayin siya mula sa likuran gamit ang isang espada. Kapag sinubukan niyang hampasin siya ng isang espada, tumabi si Hasumi Rijo at sa halip ay tinamaan ang kanyang kasama. Hindi nagtagal ay pinatumba niya ang lahat ng tropa. Nagtataka ang kapitan kung bakit nabigo ang kanilang mga piling tropa na humarap sa mahika nang wala sa oras. Lumapit si Hasumi Rijo sa kapitan at tinanong siya kung ano ang plano niya ngayon. Tinatanong niya ito kung gusto rin ba niyang bumaba sa tabi niya. Ang kapitan ay tila walang sagot at nauutal sa pagkalito. Tumingin si Farai sa kapitan at sinabing kilala niya ito. Sabi ng kapitan tingnan mo kung sino ang nandoon. Tinanong niya si Faria kung anak siya ni Count Maribel. Sinabi niya na ang piitan na kinaroroonan nila ngayon ay nasa jurisdiksyon ng kanyang kamahalan. Sinabi niya na ito ay isang bagay ng mataas na pagkakasala dahil ginalugad nila ang piitan ng walang pahintulot. Tinanong ni Faria kung ano ang sinusubukan niyang sabihin ng makasarili. Sinabi niya kung hindi sila, sino ang nagtaksil sa kanilang tiwala sa unang lugar. Sinabi niya na kumuha sila ng isang dungeon looter party at tinanong sila sa maalamat na ranggo na dungeon sa teritoryo ng Count nang walang pahintulot niya. Sinasabi niya kung ano ang sasabihin nila tungkol doon. Napahanga ang kapitan at sinabing ang dami nilang alam. Sa tingin niya ito ay mahirap. Sa palagay niya ay dapat niyang itapon ang mga ito. Ang sabi niya ay hindi niya alam ang sinasabi nito. Sinabi ni Farai na hindi niya dapat subukang ipakita ang kanyang kamangmangan kapag alam na niya ang mga katotohanan. Tinatanong niya kung mayroon siyang anumang patunay upang patunayan yon. Idinagdag niya sa kabilang banda ang kanyang mga tropa at nasaksihan niya ang kanilang pagkilos sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Nagtataka daw siya kung sino ang paniniwalaan ng kanyang kamahalan. Sinabi ni Nick na ito ay masyadong underrated. Sabi ng kapitan, pagkatapos ay iabot sa kanya ang Phantasm Sword kung gusto nilang maiwasan ang parusa. Samantala, may lumitaw na ibang babae doon. Sinabi niya na hindi kinakailangan na gawin yon. Nagpanik si Nix nang makita ang babae. Nagtataka si Hasumi Rijo nang makarating siya doon. May hawak na itim na bola ang babae. Ang bola ay nagpapalabas ng isang malakas na mahiwagang aura. Samantala, may bumukas na pinto at lumabas sila doon. Pumasok sila sa kagubatan. Sinundan siya ni Hasumi Rijo at Faria.
Tinatanong niya kung nasaan ang ibang babae. Sinabi sa kanila ni Nix na hindi siya makakalabas ng piitan. Sinabi ni Hasumi Rijo na ang pagpapaliwanag ng mga bagay tungkol sa kanyang mga kalagayan ay magiging komplikado. Idinagdag niya na hindi niya kailangang mag-alala pa rin tungkol sa kanya. Sabi ng babae okay. Tinanong ni Faria ang mga babae kung okay lang ba siya sa ganitong aming paliwanag. Sabi niya oo, ayos lang siya. Tinanong siya ni Hasumi Rijo kung sino siya. Sinabi niya na siya ang umatake sa kanila noon. Naalala ni Hasumi Rijo ang pag-atake sa kagubatan. Ang sabi ng dalaga ay pinagsisisihan niya yon. Sabi ni Faria, parang siya yung tipo ng tao na hindi marunong magbasa ng takbo ng usapan. Sinabi ni Hasumi Rijo na hulaan niya ito. Sabi ng babae, sasabihin niya sa kanila ng diretso. Sinabi niya na nais niyang iligtas nila ang buhay ng hari ng Nexus. Tinanggal niya ang kanyang takip at ipinakita ang kanyang mukha. Pumayag si Hasumi Rijo kung gusto niyang iligtas nila ang buhay ng hari ng Nexus. Tinanong ni Faria ang mga babae kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sinabi niya ang iyong kamahalan ay kumuha ng isang partido ng mga manloloob. Idinagdag niya na ang kamahalan ay nagtataksil sa kanila. Mali daw ang iniisip ng dalaga. Ang tunay na taksil ay ang kapitan ng hukbo. Hiniling sa kanya ni Hasumi Rijo na ipaliwanag ang buong bagay ng detalyado. Nag-isip sandali ang dalaga. Sinabi sa kanila ng batang babae sa ilalim ng pagkukunwari ng isang sakit. Ikinulong ng kapitan ng hukbo ang iyong kamahalan. Idinagdag niya na habang nagpapanggap na nasa ilalim ng utos ng iyong kamahalan, siya ay kumikilos para sa kanyang kapakinabangan. Tinanong ni Faria ang babae noon, paano ang pagkuha ng isang looting party ng mga hindi rehistradong adventurer para tuklasin ang maalamat na ranked dungeon? Sinabi niya na sinabihan sila ng partido ng pagnanakaw na inupahan sila ng monarko ng kaharian. Idinagdag niya na sinabi sa kanila ng kapitan na mayroon siyang utos na patayin sila. Sinabi ng batang babae na ginagawa ng kapitan ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Hasumi Rijo na lahat ay may katuturan ngayon. Tinanong siya ni Faria kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Hasumi Rijo na tandaan ang sinabi ng kapitan kung mayroon silang patunay upang patunayan ang kanilang punto. Inulit niya ang sinabi ng kapitan na nasaksihan niya at ng iba pang tropa ang kanilang aksyon. Iniisip niya kung sino ang paniniwalaan ng kamahalan. Sinabi niya na ito ay parehong kaso para sa kanya dahil wala rin siyang konkretong patunay laban sa kanila. Sinabi niya sa katotohanan, hindi mahalaga kung sino ang paniniwalaan ng hari. Sinisikap ng kapitan na hulihin sila sa kanyang scapegoat at nais na ilagay ang buong sisihin sa kanila. Sinabi ni Faria na tama siya. Sinabi ni Hasumi Rijo na gusto niyang magtanong ng isa pang tanong. Sinasabi ng batang babae kung ano ito. Tinanong niya kung bakit niya inutusan ang looting party na galugarin ang piitan kahit na mayroon ng banal na susi sa kanila. Sinabi niya sa kanya na wala sa kanya ang banal na susi. Una, nakuha niya ito sa treasury ng Royal Palace pagkatapos ng looting party fiasco. Sinabi ni Hasumi Rijo na ang sitwasyon ay medyo masama sa kasong yun. Tinanong siya ni Faria kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sinabi niya na siya at ang kanyang mga tauhan ay nagsisikap na kontrolin ang palasyo ng hari. Sabi ni Faria sa pagkakataong yon, habang tumatagal, mas malalagay sa panganib ang buhay ng hari. Iniisip ni Hasumi Rijo na nangangahulugan na ang mga tao ay hindi nagbabago anuman ang mundong kanilang ginagalawan. Sabi ni Faria sa pagkakataong yon, kailangan nilang magmadali at iligtas ang buhay ng hari. Sinabi ni Hasumi Rijo na mayroong isang bagay na nais niyang tiyakin. Sinasabi niya kung ano ito. Tinanong niya siya kung ano ang mangyayari sa Phantasm Sword na si Rizal. Sinabi niya na kailangan pa rin niyang makakuha ng autorisasyon mula sa bansa para tuklasin ang mythical rank dungeon. Sinabi niya na ang dungeon loot ay pag-aari ng taong makakamit sa kanila. Sinabi niya na hanggang sa pagkuha ng autorisasyon, nakuha niya ito mula sa hari. Kakayanin daw niya ang bagay na ito. Sinabi ni Hasumi Rijo na tama, pagkatapos ay bibigyan niya siya ng tulong sa misyon ng pagliligtas ng hari. Lumipat ang eksena sa kaharian ng Naxos. Pumunta sila sa palasyo ng hari. May mga bantay sa main gate ng palasyo. Pinoprotektahan nila ang pangunahing gate mula sa isang taas. Tumatakbo si Faria patungo sa main gate. Humingi ng tulong ang mga T-guard at sinabing may seryosong nangyayari. Nakita nila si Faria na tumatakbo at nakitang may tao. Huminto si Faria sa di kalayuan sa gate. Sinusubukan niyang gawing normal ang sarili. Sinabi niya sa gwardya na siya ay si Faria, anak ni Count Mirabel.
Ang sabi niya ay dumadaan siya sa Royal Capital. Idinagdag niya na nakakita siya ng isang grupo ng mga halimaw na papunta sa likod ng gate ng palasyo. Nag-uusap ang mga guard. Ang isa sa kanila ay nagtatanong kung paano ito mangyayari. Walang paraan. Samantala, lumilitaw ang malalaking ulap ng usok at apoy sa likurang bahagi ng palasyo. Hiniling niya sa mga gwardya na magmadali at magpadala ng ilang tropa sa lugar na iyon. Sa palagay ni Faria ay tiwala siya sa kanyang pag-arte, ngunit gagana ba ito? Si Hasumi Rijo ang gumawa ng pagsabog sa likod ng palasyo. Naghagis pa siya ng bomba sa loob ng palasyo para gumawa ng pagsabog. Ang pagsabog ay lumilikha ng isang butas sa dingding ng palasyo, sapat na malaki upang makapasok. Narating ng mga bantay ang lugar kung saan may apoy. Nagtataka sila na walang halimaw. Ang isa sa kanila ay nagpapadala sa isa sa ibang direksyon at hinihiling sa kanya na tingnan doon. Si Hasumi Rijo at ang batang babae ay nagtago sa likod ng isang puno. Sinabi ni Hasumi Rijo na sa pagsabog na ito, hihina ang seguridad ng perimeter. Iniisip ng batang babae na kamangha-mangha ang magic na ginagamit ng batang lalaki. Pagkatapos ay iniisip niya kung ito ay isang mahiwagang kasangkapan na ginagamit niya. Nakita ni Hasumi Rijo na may iniisip siya. Tinatanong niya ang dalaga kung ano ang problema. Wala siyang sinasabi. Hinihiling niya sa kanya na hayaan siyang pumasok. Oo, sa kanya. Sa tingin niya ay isang kawili-wiling tao si Hasumi Rijo. Kapag abala ang mga gwardya sa pagsuri sa sanhi ng pagsabog, nagkakaroon sila ng pagkakataong makapasok sa palasyo. Tinanong ni Hasumi Rijo ang babae kung saan nakakulong ang hari sa palasyo. Sinabi niya sa kanya na ang hari ay nasa huling palapag ng silangang tore. Gagabayan daw niya siya doon. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang direksyon. Lumipat ang eksena sa silangang tore ng palasyo ng hari. 2 gwardya ang naroon upang protektahan ang hagdan ng silangang tore. Si Hasumi Rijo at ang babae ay nagtago sa likod ng isang pader. Tinignan nila ang mga guard. Sinabi ng batang babae kay Hasumi Rijo na ito lamang ang pasukan at labasan upang pumunta doon. Sabi niya, ibig sabihin wala nang ibang pagkakataon. Tinawag ni Hasumi Rijo ang isang gwardya habang nagtatago sa likod ng dingding. Hiniling niya sa guard na pumunta doon sandali. Naglalakad ang gwardya patungo sa dingding. Pagdating niya doon, hinawakan ni Hasumi Rijo ang guard sa leeg at inatake siya. Samantala, dumating ang isa pang guard doon. Nakita niyang binubugbog ni Hasumi Rijo ang guard. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa niya. Itinulak ni Hasumi Rijo ang gwardya sa lupa at tumakbo palayo. Tumatakbo ang babae kasama niya. Umakyat sila sa hagdan at umakyat. Tinanong muli ni Hasumi Rijo ang batang babae na ang hari ay nasa huling palapag. Oo, ang sabi ng dalaga sa kanya. Bago sila humakbang, nakita nila ang kapitan na nakatayo sa hagdan. Sinabi ng kapitan na alam niyang pupunta sila sa palasyo ng hari. Sinabi niya sa kanila na huwag nang gumawa ng isa pang hakbang. Tumatawa siya at sinabing delikado ang paglapit sa kanila. Sabi niya kaya niyang harapin ang mga ito mula sa malayo. Nagtatanong ang dalaga kung paano niya gagawin iyon. Ang sabi niya ay imposible para sa kanya na pamahalaan yun. Samantala, umabot doon ang mga tropa at pinalibutan sila. Sinabi ni Hasumi Rijo na ang dahilan kung bakit sinisikap niyang ilayo sila ay para malagay sila sa isang bitag. Tama ang sabi ng kapitan. Tumingin si Hasumi Rijo sa tropa. Tinanong sila ng kapitan kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Inilabas ng mga sundalo ang nagniningas na mga palaso at tinutukan sila. Sinabi ng kapitan na sila ay mga espesyal na magic archer. Sinabi niya na ang kanilang mga katawan ay sisabog kapag ang kanilang mga palaso ay tumusok sa kanila. Ang buong grupo ng mga magic archer ay naglalayo ng kanilang mga arrow sa kanila. Hiniling ng kapitan na sumuko sila ng walang pagtutol. Hiniling niya kay Hasumi Rijo na ibigay sa kanya ang phantasm sword na si Rizal. Iniisip ni Hasumi Rijo na hindi niya kayang patayin ang ganoong bilang ng mga sundalo. Naalala niya ang hiling ng dalaga. Hiniling niya sa kanya na huwag patayin ang sinuman sa mga sundalo ng palasyo. Sinabi niya sa kanya na maraming mga sundalo ng palasyo ang hindi alam na ang kapitan ay nagbabalak laban sa hari. Iniisip niya kung sakaling kailanganin niyang buhayin ang mga sundalo. Sinabi niya na wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy sa ganito. Binuhat niya ang dalaga sa kanyang balikat. Sumigaw ang kapitan na hahayaan niyang gumana ang walang kwentang pagsisikap nila. Inutusan niya ang mga sundalo na magpaputok ng mga palaso. Agad na nagpaputok ng mga palaso ang mga sundalo. Mabilis na umakyat si Hasumi Rijo at inabot ang kapitan. Nahuli niya ang kapitan.
Inilagay niya ang kanyang kutsilyo sa leeg ng kapitan. Inutusan ng kapitan ng mga sundalo na ihulog ang kanilang mga armas. Ibinaba ng mga sundalo ang kanilang mga armas. Sinabi ni Hasumi Rijo na isang pagkakamali ang mag-set up ng isang ambush. Kasama niya ang kapitan. Sinabi niya sa mga sundalo na palayain ang kapitan. Sinabi niya sa kanila na ililigtas niya ang buhay ng kanilang hari na ikinukulong ng kapitan. Tinatanong niya kung may balak pa silang umatake kahit narinig na yon. Pagkatapos ay ituturing niya silang lahat bilang mga taksil at hindi magpapakita ng awa sa kanila. Tinanong ni Hasumi Rijo ang mga sundalo kung ano ang kanilang desisyon. Ibinaba ng mga sundalo ang kanilang mga armas. Tinawag sila ng kapitan ng mga bastard para makitang ibinabagsak nila ang kanilang mga armas. Sinabi ng batang babae sa kapitan na nabigo ang kanyang pakana. Nakaramdam ng asar ang kapitan. Hindi nagtagal ay pinakawalan ni Hasumi Rijo ang hari at nasupil ang kaguluhan sa palasyo. Ang taksil ay inilalagay sa likod ng mga rehas. Magpapatuloy ang investigasyon sa taksil. Maayos na ang lahat ngayon. Nagpapahinga si Hasumi Rijo sa silid. Sinabi sa kanya ni Nix na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho. Hiniling niya sa kanya na isipin ang tungkol sa pagkatalo sa 10 haligi ng Diyos. Sabi niya kaya niyang talunin sila. Si Hasumi Rijo ay nagsimulang mag-isip tungkol sa 10 haligi ng mga Diyos. Sinabi niya sa kanila ang 10 Diyos na namumuno sa 10 mythical rank dungeon. Sinabi niya sa kanya na si Fafnir ay isa sa mga Diyos na ito. Tinanong ni Hasumi Rijo si Nix kung ang kanyang layunin ay ang kanilang ganap na pagkalipol. Tinanong siya ni Nix kung paano niya nalaman yon. Hinuha niya ito sa kanyang ugali. Sinabi niya na ipinatawag siya nito dito para sa layuning yon. Sinabi niya na nangangahulugan ito na magagamit niya ang kapangyarihan mula sa kabilang mundo upang talunin ang mga Diyos. Tinanong siya ni Nix kung hindi siya nasisiyahan doon. Hiniling niya sa kanya na maghanap ng paraan upang talunin ang mga Diyos. Ang sabi ni Hasumi Rijo ay hindi, wala siyang problema doon. Ang sabi niya ay isa siyang sundalo kung tutuusin. Sinabi niya na hindi mahalaga kung sino ang kanyang kaaway. Sinabi niya na upang bumalik sa kanyang mundo, para sa kanyang mga kasama, para sa kanyang tungkulin, papatayin niya ang mga Diyos. Lumipat ang eksena sa susunod na araw. Lumilitaw si Feria sa isang magandang asul na damit at iba pang mga palamuti. Sinabi niya kay Hasumi Rijo na maganda ang hitsura niya sa suit na suot niya ngayon. Iba ang hitsura ni Hasumi Rijo, nakasuot ng asul na formal na suit. Sabi niya ganun ba? Sinabi niya na ang ganitong uri ng damit ay iba sa kanyang tasa ng tsaa. Sinusubukan niyang ayusin ang kanyang kurbata. Sinasabi niya na ito ay hindi maganda. Lumapit siya at sinubukang ayusin ang kurbata nito. Sinabi niya na dapat siyang magmukhang maganda sa party. Idinagdag niya na kung tutuusin, ito ay isang partido sa pagdiriwang ng pagbawi ng iyong kamahalan. Dumating ang bilang doon. Sabay tingin niya kina Hasumi Rijo at Feria. Huwag daw gumawa ng eksena sa harap niya. Napansin ni Feria ang pagdating ng kanyang ama at tinawag siya nito. Binabati ni Count Maribel si Hasumi Rijo. Sinabi niya na ang kanyang kwalipikasyon bilang isang rank adventurer ay opisyal na naaprubahan. Sinabi ni Feria na nangangahulugan na ang aplikasyon ay dumaan sa tama. Sinabi ni Count Maribel kay Hasumi Rijo na sa pamamagitan nito, maaari niyang lakbayin ang pinakamalaking bahagi ng kontinente nang walang anumang problema. Idinagdag ni Count Maribel na sa ganitong paraan, magiging mas maayos ang pananakop sa mga mythical rank dungeon. Sinabi niya na ang pananakop ay mabilis na umuunlad. Yumuko si Hasumi Rijo sa harap ng Count Maribel at sinabing nagpapasalamat siya sa kanya. Tinanong ni Count Maribel kung ano ang sinasabi niya. Sinabi niya na siya ang nagligtas sa kanyang teritoryo, kaya dapat siyang magpasalamat sa kanya. Sinabi niya na nagpapasalamat siya na hindi lamang niya nailigtas ang kanyang teritoryo, ngunit tinulungan din niya ang hari ng kaharian. Sinabi ni Count Maribel na ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanya bilang kapalit ng kanyang mga pabor. Sinabi ni Count Maribel na hindi ito sapat bilang pasasalamat sa ginawa niya para sa kanila. Lumipat ang eksena sa party. Si Hasumi Rijo, na may hawak na baso ng alak, ay tumingin-tingin sa royal party. Isang sundalo ang yumuko sa harap ng hari. Sinabi ni Feria na walang partikular na gantimpala para sa kanya para sa pagliligtas sa buhay ng hari. Tumingin siya kay Hasumi Rijo upang makita ang kanyang tugon. Sinabi ni Hasumi Rijo na ito ay dahil ang katotohanan ng pagkakulong ng hari ay inilihim sa publiko. Humigop siya ng inumin at sinabing wala na silang magagawa tungkol doon.
Tumingin si Feria sa inumin at may iniisip. Inilapit ni Hasumi Rijo ang kanyang kamay sa kanya at inaya siyang sumayaw. Tinatanong niya kung hindi siya magaling sa mga ganitong bagay at hindi siya mahilig sa mga ito. Sinabi niya na kailangan niyang tumingin at maglaro ng party. Muli nitong inilapit ang kamay sa kanya. Tumingin ito sa kanya at inilagay ang mga kamay sa kamay nito. Tumutugtog ang music hero sa piano. Sabay silang sumasayaw at nakuha ang atensyon ng buong bahagi. Lahat sila nakatingin. Sabi ng mga tao, napakaganda nilang tingnan kapag magkasama. Para silang natulala sa piling ng isa't isa. Pinapurihan ni Feria ang mga galaw ng sayaw ni Hasumi Rijo. Magaling daw siyang sumayaw. Sumasagot siya na ito ay isang bagay na natutunan niya kamakailan. Sinabi ni Hasumi Rijo na wala siyang pagkakataong gamitin ang kasanayang iyon sa totoong mundo. Hindi raw niya akalain na matatapos niya ang paggamit ng kasanayang yun sa isang lugar na ganoon. Samantala, dumating ang isang lalaki at kinausap sila. Sabi niya Feria at Hasumi Rijo, gusto ka daw makita ng kamahalan. Dinala sila ng lalaki sa silid ng hari. Sinabi niya sa hari na dinala niya sila rito. Kumakatok siya sa pintuan ng silid ng hari. Pumasok sila sa silid ng hari. Malugod silang tinatanggap ng hari. Nagpasalamat ang hari sa kanilang pagdating. Sinabi ni Hasumi Rijo sa hari na hindi na kailangan.